Magandang araw sa ating lahat. Ito may share ako sa inyo. Ito po ay pinapagawa sa atin na isang spin dryer machine. Bali yung problema nito hindi umaandar. Okay yung timer nang chinek natin dito sa may motor. Chinek natin dyan sa may motor. Yan naman po ay okay. Yung windings, yung resistance ng windings ng spin motor, yan naman po ay okay. Nung chinek natin dito, ayan, bali ang naging problema ito dito sa cover, ito ay nabali. So ang ginawa natin, babalik lang natin yung pagkakadugtong nito. Kasi dapat itong part na ito, yan po ay lalapat dito. Okay. Dahil pag ibubukas ito, mag-o-off itong switch. So kung isasara, magkakaroon ng contact, gagana yung spin dryer. So, ayan lang po yung gagawin natin. Idudugtong lang natin itong nabali na part. Ayan, nilagyan na natin yan ng strand ng wire, no? Tapos, iinitin pa natin yan mamaya ng soldering iron. Tapos, lagyan ng epoxy. Magkabilaan dito at saka dito sa loob. Para mas maging matibay. Pag nagawa na natin yon, yan po ay magiging okay na. Hindi ko na ipapakita yung pag ano nito ng soldering iron. Bali yung gagawin ko dito, bali itong wire na ito, yan po ay ilulubog lang dyan sa plastic gamit ang soldering iron para mas maging makapit ang pagkakadugtong. At pag maidikit na natin yung wire dyan sa plastic, lagyan natin ng epoxy dito sa ibabaw tsaka dito. Yan. Pagkatapos nyan, ibabalik natin itong cover dito. Tapos, itesting natin. Okay, update tayo. Bali, ito po yung ating ginawa. Nilagyan na po natin yan ng epoxy. Yan gagawin natin. Yan po ay papatuyuin natin. At pagkatapos nyan matuyo, yan po ay ikakabit na dito sa may spin dryer. Okay, ngayon ipapakita ko sa inyo na ito lang talaga yung sira niyan. Ito. Pag naayos yan, pag naikabit na natin yan dito sa spin dryer, yan naman po ay magiging okay na. Okay, kung titingnan natin, ito, isi-switch on ko ito dito. Ayan. Switch on ko ito. Tingnan ninyo, iikot yan. Ayan. Ayan, binitkawan ko, mag-o-off yan. So, ibig sabihin, pag maikabit natin yung cover, yung inayos natin na cover, stop muna natin. Ibig sabihin, pag naikabit na natin ito, itong cover, dito, yan ay magiging okay. So, ito na ikabit na natin yung cover. Kung mapapansin niyo, ayan o. Yan po yung ebidensya na yan po yung nilagyan natin ng epoxy. So, ito yung switch. Kung tingnan ninyo, nagkakaroon siya ng contact. Kung halimbawa iaangat ito, ayan, nawawala ng contact. Kung i-close, ayan, merong connection. Ang spin dryer po ay ano na po ito? Naka-plug in. Subukan natin paandarin kahit konti. Ayan o. Ayan. Gumagana po yan. Tapos kung iaangat natin ito, ayan, namamatay. O hindi na umaandar. Kung i-close natin, ayan, gumagana. Angat natin. Bali okay na po ito. Gagawin natin,
babalik na natin yung pagkaka-setup nito at testing natin. At ito na, na-set up na natin. Kung titingnan ninyo, marami na itong sira. Ginawa na lang ng remedyo. Yan. Nilagyan ng scotch tape, pero para mas tumibay, nilagyan din natin yan ng ano dito. Yan. Pampatibay. Okay. Ganon din ito. Tingnan ninyo. Yan. So, yan lang po yung ating ginawa na pamamaraan. Balik tayo. Ito, na-set up na natin. Ito po ay naka-plug in na. Panda rin natin. Ayan. Yan naman po ay gumagana. Kung maririnig nyo. Yan po. Tapos kung buksan natin ito. Ayan. Actually wala na itong wala nang preno. So ayan, gumagana na. Bali yung ginawa natin ay inayos lang natin yung naputol na part ng cover na siyang nakakonekta dito sa switch. Diyan. Nung maayos natin yan at ito, napagana ulit natin yung spin dryer. Hanggang dito na lang itong ating video tutorial. Kung nagustuhan niyo itong video, paki-like at share. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, maaari po lamang ay mag-subscribe sa aking channel. Paki-click na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload na videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.